Mayroon mga kasal na hindi naktatapos sa diborsyo, naktatapos ito sa isang tawag sa telepono. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa loob ng aming sariling bahay. Nakita ko ang aking asawa na pinapamasukan ang isang babaeng hindi ko kilala, panatak na parang nakdadala ng lumang kaibigan. Sinabi niyang kailangan ng babaeng iyon ng proteksyon. At ako naman ang lehitimong asawa ay dapat na magsikap na maunawaan ang sitwasyon at tanggapin ang bagong kaayusan sa bahay. Hindi ako umiyak. Hindi ako nakistorbo. Hindi ako nakselos ng lantaran tulad ng inaasahan ng iba. Tahimik na hinawakan ko ang aking telepono at tinawagan ang aking tatay. Isang maikling tawag, walang banta, walang sigawan. Ngunit kinaumagahan, nang ipahayag ang desisyon na kanselahin ang posisyon ng aking asawa bilang direktor, namatay ang buong bahay sa katahimikan. At sa sandaling iyon, napaktanto niya na may mga babaeng nanahimik hindi dahil mahina sila, kundi dahil naghihintay sila ng tamang oras para gumuho ang lahat. Nang hapon ding iyon, kakaiba ang kalangitan, hindi umulan ngunit makulimlim, ang mga ulap ay mababa, ang hangin ay paminsan-minsang humihipip nga malamig na hangin sa likod. Maaga akong lumabas sa trabaho dahil pagod ang katawan ko. Mabigat ang ulo ko na parang may nagbababala ng hindi magandang darating. Ang pamilya na daan pauwi ay parang mas mahaba ngayong araw na iyon. Ang maingay ngang sasakyan sa labas ay maingay at nakakaabala. Dumaan ako sa palengke para bumiling gulay at karne. Iniisip pa rin ang isang simpleng hapunan ngunit sapat. Kahit sa mga nakaraang araw, madalas nang maaga sa gabi ang pakbabalik ng aking asawa, minsan nang malamig na ang kanin nang makawi siya. Ang dalawang palapa na bahay sa dulong ngang maliit na eskinita kung saan ako nanirahan ng mahigit 10 taon ay lumabas sa aking mga mata. Pamilyar ngunit parang banyaga na ngayon. Itinaas ko ang aking bisikleta at inilapat ang kamay sa pintuan ng bakuran, ngunit natigilan ako. Hindi nakalok ang pinto at ang ilaw sa loob ng bahay ay mas maliwanag kaysa karaniwan. Hindi pa ako nakaintindi ng nangyayari nang mula sa loob ay lumabas ang malakas at batang boses ng isang babae, umalingaw-ngaw sa espasyong akala ko'y para lamang sa akin at sa katahimikan. Malakas na tibok ngang puso ko, dahan-dahan akong pumasok sa bahay, bawat hakbang ay parang lumalakat sa putik. Katabi, ene mea libro, isang pares, ene matas na takong na kulay pula madilim, nakaayos ng maayos, ang dulo ene sapatos ay bago pa. Natigilan akong ilang segundo. Ang mata ko ay nakadikit sa mga sapatos na iyon. Paulit-ulit na umuusat sa isipan ko ang isang hangal na tanong, nakamali ba ako? Ngunit hindi, malinaw ito, narito ito, hindi mapagkakaila. Ang pabango ng isang babaeng banyaga ay pumasok sa aking ilong, hindi masakit ngunit matagal, tiyak na sadya. Ang amoy ng isang batang babaeng tiwala sa sarili at alam kung nasaan siya. Nilunok ko ang lawe, mapait ang lalamunan. Mula sa kusina, muling tumunog ang boses, ngayon mas malinaw. Kuya Marcho, hayaan mo na akong gawin ito. Hindi pa ako sanay sa kutsilyo na ito. Ang aking asawa si Marco ay lumabas mula sa kusina, may suot na tapis na ginagamit ko kapag nagluluto. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na natiling-tilang ang buong mundo sa harap ko. Kasunod niya, isang batang babae mapayat, malambot ang kulot ng buhok, maksikip na damit. Tumingin siya sa akin, ang mata niya ay hindi natakot, sa halip ay may mapagmatiyak at walang kaganapang ekspresyon. Nandito ka na? Sabi ni Marco, walang kinikilos na parang isang ordinaryong gabi ito. Tumingin ako sa kanya, sa tapis, pagkatapos sa babae sa likod niya. Ang hangin sa sala ay parang lumapot, mabigat, at napilitan akong humitit ng malalim bago ako makapagsalita. Sino siya? Bahagyang pinilyasan ni Marco ang no, huminga ng malalim. Ang pamilyar na buntong hininga na iyon sa tuwing akala niyang pinalalaki ko ang problema. Dapat sinabi ko sa iyo mamaya, ngunit baka na ito ang tamang oras. Ito si Nika. Ngumiti ang babae, bahagyang yumukot ang ulo, malambot ang boses. Kumusta po, ate? Tumawa ako, tunog na parang tuyong kahoy na naputol. Tumakas sa aking bibig sa gitna ng bahay na dating tinatawag naming tahanan. Nakbatiin sa ganitong sitwasyon,
Inilagay ni Marco ang kamay niya sa balikat ni Nietzsche isang galaw na lantaran at walang kahihiyan sa ganoong kadaling paraan. Mananatili si Nietzsche dito sa isang panahon, ikaw ang aking asawa, nandun ka pa rin sa posisyon mo. Ngunit kailangan ng proteksyon ni Nietzsche. Narinig ko ang bawat salita na nahuhulog ng dahan-dahan, ngunit malupit. 10 taon kasal, napakaraming sakripisyo, napakaraming gabing ang paghihintay sa pintuan at ngayon ay nailaga ito lahat sa isang pangungusap. Nandun ka pa rin sa posisyon mo tulad ng isang lumang kasangkapan na hindi itatapon ngunit hindi na rin pinahahalagahan. Tumingin ako ng diretso sa mamata ni Marco. Dinala mo ang iyong krida sa bahay at sinabihan mo akong maunawaan. Nakibit kilay si Marco, parang nakakainis na ang tono niya. Huwag kang gumawang gulo, pagod na ako. Ito ang aming bahay, may karapatang magdesisyon ako. Bahagyang naksalita si Nietzsche, matamis hanggang sa pagiging plastik. Sana hindi ka mag-isip ngang ganon. Ate, walang ninanakawin sa iyo. Hindi ako sumiga. Hindi ako nakselos ng lantaran. Hindi ako gumuho tulad ng inaasahan ng mataw sa oras ng pagtataksil. Naramdaman ko lamang ang kawalang laman sa puso ko malamig tulad ng isang bahay na walang presensya ng tao. Tumingin ako sa bawat dingding sa bawat pamilyar na bagay at sa unang pagkakataon ay napagtanto ko, ang lugar na ito ay hindi na bahay ko. Dahan-dahan ang aking pagsasalita, malinaw ang bawat salita, sige, manatili na kayong dalawa rito. Natigilan si Marco, bahagyang ngumiti si Nietzsche, parang nanalo na siyang halata. Lumingon ako at pumasok sa silid tulugan, isinara ang pinto. Sa labas, muling narinig ko ang ngatawanan at boses, walang ingat at walang kurap tulad ng isa lamang akong anino sa sarili kong kasal. Umupo ako sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang aking telepono. Sa listahan ng mga pangalan, may isang pangalang matagal na akong hindi tinatawagan na lumitaw sa aking harap, Tatay. Pinindot ko ito. Tatay, napagod na ako. Sa kabilang dulo, bumaba ng malalim ang boses ng aking tatay. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Bumaksak ang luha ko sa screen ng telepono, ngunit kakatwa malami ang tono ng boses ko. Dinala ni Marco ang krida niya sa bahay at sinabi na magsasama na silang lahat rito. Sa kabilang dulo, ilang segundo ngeng katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan at matibay na naksalita ang aking tatay. Hayaan mo, bukas ayusin ko. Hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas. Alam ko lamang na mula sa sandaling iyon, hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang buhay ng aking asawa. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog hindi dahil sa pag-iyak, hindi dahil sa matinding sakit ng puso o kawalan ng pag-asa, tulad ng inaasahan ng matao kapag sila ay tinanggalan ng tiwala. Humiga lang ako ng walang galaw at tumingin sa madilim na kisame. Nakinig sa bawat maliit na tunog sa loob ng bahay, ang bahay na dating pinaniniwala ang pinakaligtas na lugar sa aking buhay. Halos hating gabi na, ang pintong kwarto sa kabilang panig ay tahimik na isinara, hindi malakas, hindi na mamadali ngunit sapat na ang linaw para malaman ko na hindi na sila bibigay nga anumang respeto. Lumingon ako sa tabi, humikpit sa kumot. Walang tiyak na larawang pumapasok, sa isip mayroon lamang malamig na pakiramdam na dumagundong sa likod ng aking lig. Natuklasan ko na may mga sakit na hindi na kailangan pang imahinasyon, ang pagkaalam lamang na mayroon ito ay sapat na upang maging malupit. Kinaumagahan, mas maaga akong bumangon kaysa karaniwan, hindi dahil sa ugali ngunit dahil hindi ko gustong maharap sila habang magulo pa ang isip ko. Bumaba ako sa kusina at naglutong sabaw na lugaw. Ang amoy ng bigas ay bahagyang kumalat sa hangin. Lahat ay katulad ng dati, ako lamang ang nagbago. Napaktanto ko na kumikilos na ako tulad ng isang border sinisikap na mabuhay nang maayos sa loob ng sarili kong bahay. Narinig ang mga yapak mula sa hagdan. Si Nietzsche ang unang lumabas. Nakasuot siya ngang manipis na panabing damit, nakalat ang buhok, parang bagong gising. Nang makita niya ako, sandali siyang natigilan pagkatapos, ay ngumiti tamang-tama ang ngiti, napakamayos, kung hindi isa sa alang-alang ang sitwasyon. Maaga kang gumising, ate, wika niya.
Hindi ako sumagot, patuloy na hinalo ang lugaw. Lumapit si Nicha nang parang sanay na siya sa bahay. Si Kuya Marco, masakit ang tiyan kapaumaga, kaya kailangan ng maliwanag na pagkain. Tama ang ginagawa mo. Natigilan ang kamay ko. Napakaraming alam niya. Bumaba si Marco mula sa itaas. Maayos ang damit pang opisina. Handa na ang kurbata. May dating ngang isang matagumpay na lalaki na papunta sa trabaho. Tumingin siya sa lugaw pagkatapos kay Nika. Lumambot ng husto ang mga mata. Ikaw nagluto. Hindi siya nagluto, pero sinabihan ko siya na masakitang tiyan mo, kuya, sagot ni Nika. Tumango si Marco, lumingon sa akin. Ilagay mo lang doon, kakain na ako. Walang pasasalamat, walang tingin, inlagay ko ang lugaw sa mesa. Umupo si Nika ng una, parang natural, parang komportable. Nakatayo ako katabi niya, biglang may malamig na tanong sa isip ko. Kailan naging ganito ang lahat? Parang ang ikatlong tao na ang may-ari ng pwesto. Hindi ka kakain, ate? Tanong ni Nicha, mapagmalasakiting tono. Hindi ako gutom. Bahagyang lumingon si Marco sa akin. Nakakainis ang tono. Huwag kang mapakitang ganyang salobin. Tapos na ang lahat. Dapat matuto kang tanggapin. Tanggapin. Isang napakagaan na salitang may bigat ng 10 taon ng kasal. Pagkatapos umalis si Marco, naiwan kaming dalawa ni Nicha sa bahay. Naginat ang katahimikan ng ilang minuto pagkatapos ay nagsalita si Nika. Ngayon ang tono niya ay hindi na malambot, may kasamang katandaan at pagsisiyasat. Alam ko na may sama ng loop ka, ate, ngunit palagay ko dapat makaunawaan ang mga babae. Lumingon ako sa kanya sa unang pagkakataon na tumingin ng diretso, maunawaan ang ano? Bahagya siyang iniling ang ulo, mas matalas ang mata. Maunawaan na hindi na palamahal ng Kuya Marco si ate. Iyon ay nahulog ng maliwanag ngunit nagpalamig ng puso ko. Pinili niya ako, hindi ko siya pinilit. Kung ipapatuloy mo ang ugaling ito, mas mapapagod mo lang siya. Natawa ako. Saan mo sabihin, ano ang dapat kong gawin? Tumingin si Nicha sa paligid ng bahay, dahan-dahan ang tono. Asawa ka pa rin, mayroon kang posisyon ngunit dapat mong malaman ang iyong hangganan at huwag makialam sa mga bagay na hindi na sa iyo. Tumingin ako sa kanya, ang babaeng ito na nakatayo sa aming kusina, nagsasalita na parang matagal na nitong lupain ito. Sa sandaling iyon, hindi ako nagalit. Namalas ko lamang ang isang bagay ng malinaw. Hindi siya mahina tulad ng inaasahan ng kanyang hitsura. Tanghali, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marco. Mauwi ako ng maaga ngayong gabi, huwag na akong hintayin sa pagkain. Isang pamilyar na mensahe ngunit ngayon ay alam ko na ng malinaw kung kanino siya babalik. Nang gabi, nagluto si Nicha, kumalat ang amoy ng pagkain sa buong bahay, nagutos siya ng mesa, nagtakda ng maayos katulad ko noong maraming taon na ang nakakaraan. Nang dumating si Marco, tumingin siya sa hapak at tumango ng tuwang-tuwa. Magaling ka talaga ha. Umupo akong kabila, tahimik na kumain ng bawat subo na walang lasa. Walang naktatanong sa akin ng kahit isang tanong. Walang nakmamalasakit sa aking inisip. Nandun ako tulad ng isang labis na anino. Nang tumayo na si Marco, basta-basta lang sinabing, mula ngayon, bahala na si Nicha sa mga gawaing bahay. Ikaw naman, kung abala ka, magpahinga ka na lang. Tumingin ako sa kanya. Ano na nga ba ako sa bahay na ito? Nagibit kilay si Marco. Huwag kang magreklamo. Sinabi ko na, asawa ka pa rin ngunit kailangan magbago ang lahat. Magbago? Tumango ako ng dahan-dahan bumangon. Nang gabing iyon, hawak-hawak ko ulit ang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako tumawa sa tatay, tumingin lamang sa maliwanag na screen sa gitna ng kadiliman. Inaalala ang matata na boses ng tatay ko, bukas ayusin ko. Biglang napaktanto ko na ang kalmado ng tatay ay hindi ali, ito ay palatandaan ng isang bagyo na malapit nang dumating. Si Marco at Nika, naniniwala pa rin silang ito ay isang kasalan kung saan susuko ang asawa. Ang mga sumunod na araw ay dahan-dahang lumipas, mabigat, parang sadyang pinipigilan ang bawat minuto. Ang bahay na 3 tao ay walang ingay, walang pag-aaway, ngunit nakakainis hanggang sa kahit huminga ay pagod ka na.
Napaktanto ko, kapag napakdesiyunan ng isang lalaki na makanulo, hindi na niya kailangang sumigaw o manuntok para masaktan. Ang kanyang asawa sapat na lamang ang ituring siyang wala. Si Marco ngayon ay mas maaga na ang dating sa bahay hindi dahil sa akin kundi dahil kay Nietzsche. Naksimula na siyang mausap tungkol sa opisina sa oras ng kainan. Tono niya ay puno ng pagmamalaki, parang hawa ang buong mundo. Malapit si Nietzsche, maingat na nakikinig, paminsan-minsang tumutango, paminsan-minsan naktatanong ngang mga napapanahong katanungan. Mataas ba ang kitang kumpanya mo ngayong buwan, kuya? Tanong ni Nietzsche, malambot ang tono. Natawa si Marco at bumaliktad sa upuan. Oo naman. Malaki-laki ang proyektong napirmahan ko ngayon, direktor na ako, mabilis na mga desisyon ko. Yumuko ako at kumain ng kanin, walang sinasabi, ngunit malinaw kong naririnig ang bawat salitang sinabi ni Marco. Kailanman ay hindi siya nagsalita sa akin ng ganyang tono. Bahagyang inangat ni Nietzsche ang kanyang kamay at inilagay sa kamay ni Marco nang walang anumang inaalangan. Kaya ba nag-isip ka ring ilaga sa iyo mismo ang mas maraming pera? Palagay ko, kaya mong magtrabaho ng husto ngunit pati-hati ang lahat hindi makatarungan para sa iyo. Bahagyang natigilan si Marco pagkatapos ay natawa. Nag-alala ka ng labis. Inisip ko na iyon. Hindi na nagsalita si Nietzsche ngunit may kumukurap sa kanyang mga mata ng napakabilis. Malinaw ko itong nakita. Nang gabing iyon nang pumasok si Marco sa banyo, lumapit si Nietzsche sa tabi ko. Binaba ang boses, walang na ngayong papapanggap. Alam mo ba kung makano ang hawak ni Kuya Marco? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Wala akong interes malaman. Ngumiti si Nika, hindi na mapakaibigan ang ngiti. Mapanganib kapag masyadong maraming pera at ang iba ang nakpapalit ng pangalan. At nakmamalasakit lang ako sa kanya. Sa asawa ngang iba, mahinahon ko itong tinanong. Hindi umiwas si Nietzsche. Isang lalaki tulad ni Kuya Marco ay dapat may taong nagtataka sa kanyang kinabukasan. Nanatiling tahimik. Hindi dahil wala akong masabi kundi dahil biglang naging malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi nandito si Nietzsche dahil sa pagmamahal. Nandito siya dahil sa posisyon at pera. Ilang araw pagkatapos, iniabot sa akin ni Marco ang isang tumpok ng nga papel. Kailangan kong pirma mo. Tumingin ako pababa nga papel ng pababago ng pagmamayari ng ilang pinaksamang ari-arian. Inililipat ang karapatang pamahalaan sa kanya para sa mga ikabubuti ng negosyo. Bakit? Tanong ko. Buntong hininga ni Marco, naabala ang tono. Hindi mo alam ang magaganitong bagay, gawin ko ito para sa pamilya. Para sa pamilya, hawak ko ang ballpen at tumingin sa mga salita. Bahagyang nangini ang kamay ngunit pagkatapos ay ibinaba ko ang ballpen. Hindi ako pumirma. Natigilan si Marco pagkatapos ay mataas na ang tono. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi tungkol sa tiwala, tugon ko ng dahan-dahan, wala lang itong pangangailangan. Itinapon ni Marco ang mga papel sa mesa, nalami ang kanyang nga mata. Huwag mong isiping dahil kailangan kong pirma mo ay wala na akong magagawa. Direktor ako, isipin mo iyon. Parang isang sampal iyon. Si Nietzsche na nakatayo sa likod ay walang sinabi ngunit bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig. Naniniwala siyang panalo na siya. At si Marco naman ay naniniwala na may ganap siyang autoridad. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello po, tumatawag ako mula sa kumpanya ni Ginong Marco. Napahinto ako sa pahinga. May problema po ba? Sa kabilang dulo, naalangan ang boses ng lalaki. May ilang pagbabago na darating na may kaunayan sa posisyon ng direktor. Sa palagay ko, dapat nang mahanda ang ginang. Pinatay ko ang telepono at nanahimik ng matagal, hindi dahil nagulat ako, kundi dahil sa wakas ay nagsimula ng maging katotohanan ang sinabi ng aking tatay. Sa sala, si Marco at Nika ay nag-usap at tumatawa. Hindi nila alam na sa likod ng kumpiyansa ni Marco ay may mga bagay na tahimik na pinagkakawalan ng isa-isa. At sa likod ng ngiti ni Nika ay isang laruan ng pag-isip na hindi niya talaga naiintindihan ang mapatakaran. Tumayo ako at tumingin sa kanila. Ang puso ko ay kakaibang mapanatak dahil alam ko na ang pakawalan ni Marco sa lahat ay hindi na malayo. Nang umaga na iyon, nagising ako nang maaga, malabo pa ang langit,
natatakpan pa ang kulay abong ulap ang kwarto. Hindi ako nagising nang makdamak sa katunayan, natulog ako ng malalim. Isang kakaibang tulog para sa isang taong alam na ang darating. Umupo ako, inalis ang tabing ngang bintana. Sa labas, ang maliit na eskinita ay tahimik, pailang patak ngamo sa mga sanga ngang puno, sa harap ngang bahay ay kumikislap sa natitirang ilaw ngang poste. Sa kusina, si Marco ay nagbibihis ng pang-opisinang damit, mas nagmamadali kaysa karaniwan, sabay-sabay na kinikilos ang kurbata at tinitingnan ang telepono. Si Nika ay nakaupo sa hapag, nag-scroll sa screen, paminsan-minsang titingin kay Marco. May meeting ka ba ngayong umaga, kuya? Tumango si Marco, tiwala ang tono ngunit may bahid ng pagmamadali. O board meeting siguro regular report lang naman ito. Nagsilbi ako ang kape at hindi sumabat. Ngunit alam ko ang mga regular na meeting ay hindi kailanman tinatawag ng nagmamadali tuwing umaga. Tumayo si Marco, nagsuot ng blazer, minsan pang tumingin sa salamin. Hitsura ng isang taong nasa pinakamataas na posisyon, walang hinihinalang anuman tungkol sa kanyang katayuan. Bago umalis, lumingon siya sa akin, walang malasakit. Mauwi ako ng maaga ngayong gabi, huwag na akong hintayin. Tumango ako, sige. Walang sinuman sa bahay ang nakaalam iyon ang huling beses niyang umalis bilang direktor. Bandang tanghali, nakatanggap akong isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, isang linya lamang, naksimula na ang meeting. Walang lagdang ngunit alam ko kung sino ang nakpadala. Ibinaba ko ang telepono, tahimik pa rin ang mga kamay ko, walang kasiyahan sa puso ko, walang kabarin, isang pakiramdam lamang ng lubos na linaw, na ilalapat na ang lahat sa tamang lugar. Sa opisina, pumasok si Marco sa meeting room ng may kilos na pamilyar. Lahat ng department head ay nakaupong kumpleto, ngunit kakaiba ang pakiramdam ngayon. Walang ngingiti, walang bati. Umiwas ang mga matangang lahat ng tumingin sa kanila si Marco. May problema ba? Tanong ni Marco, sinisikap pang manatiling panatag. Bahagyang tumango ang chairman ng board, isang matanda ng lalaking may kapangyarihan. Magsimula na tayo. Naksara ang pintuan ng meeting room. Ang ulat sa pananalapi ay ipinakita sa screen, unit hindi na nakapagtuan si Marco tulad ng dati. Naramdaman niya na naiwanan siya. At pagkatapos ay isang makapal na talaan ang inilagay sa mesa. Ngayon ay nagtatakbo tayo para aprubahan ang desisyon sa tauhan. Itinayo ni Marco ang ulo niya. Tauhan? Paulit-ulit niyang sinabi, may pagbabago ba? Walang sumagot agad. Isang boses ay dahan-dahang nakpadala, malinaw at matibay. Pinakaisahan ng board ang pagkansela ng appointment ng posisyon ng executive director sa Ginong Marco, may epekto agad. Namatay ang silit sa katahimikan. Bigla tumayo si Marco, bumaksa ang upuan sa likod na gumagawang ang tunog na tuyot. Ano ito? Anong sinasabi ninyo? Tumingin ng diretso ang chairman board sa kanya. Ginong Marco, isang desisyon na ito na naaprubahan ng boto. Mangyari lamang ipasa ang iyong trabaho ngayon. Namatay si Marco sa lugar, malinaw na namumutla ang mukha niya. Bakit? Anong mali ang ginawa ko? Dahan-dahan sumagot ang isang miyembro ng board. Hindi ikaw ang nakamali ngunit hindi ka naangkop. Tumingin si Marco sa buong paligid, nakahanap ngang mata na sumusuporta ngunit walang tumingala sa kanya. Lahat ng mapagtango na dating ibinibigay para sa kanya ay nawala na. Sino ang nasa likod nito? Nagtatagalang tinig ni Marco. Gusto kong malaman kung sino. Isang pangungusap lamang ang sinabi ng chairman go. Ang taong may kapangyarihang magdesisyon, dapat mong malaman kung sino. Iyon ang ikinaguo ni Marco ng bobuo. Umupo siya ng bumaksak. Walang laman ang mga mata. Isang serye ng mga pangalan ang lumitaw sa isipan, pagkatapos ay tumigil sa isang pangalan na hindi niya inakala, ang aking tatay. Kasabay nito, tumuno ang aking telepono, isang mensahe lamang. Tapos na. Tumingin ako sa screen. Dahan-dahan na pumikit. Sa malamig na meeting room na iyon, hindi pa rin mapaniwalaan ni Marco na sa loob lamang ng isang umaga, lahat ng ipinagmamalaki niyang ipinagmamalaki ay nawala na ng bubuo. At si Nietzsche, ang babaeng naghihintay sa bahay, naghihintay sa isang makapangyarihang lalaki na makabalik, ay hindi pa alam na mula
Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang plano ay nagsimulang gumuho. Nang hapon ding iyon, katakatakang tahimik ang bahay, walang amoy ng pagkain, walang tunog ng TV, walang tawanan tulad ng nakaraang ilang araw. Umupo ako sa sala, ang mga kamay ko ay nakalatak ng pahinga sa mesa. Ang mga mata ko ay tumingin sa maliit na hardin sa harap gahay, kung saan unti-unting kumukupas ang araw. Napapanatak ang aking puso hanggang sa puntong nagulat ako sa sarili ko. Bandang 6:00. Tumuno ang bakal na pintuan ng bakuran, isang tuktok na tuyot at matalas. Pumasok si Marco. Wala na ang anyo ng isang direktor, ang blazer niya ay nakmistulang ginamit na. Pati ang kurbata ay nakabaluktot sa isang tabi. Kulay abo ang mukha. Malalim na nakayuko ang mga mata na parang isang tao lang na dumaan sa isang bagyo nang walang anumang takip. Nakatayo siya sa pintuan ng ilang segundo, parang naalangan kung tutuloy pa ba. Pagkatapos ay dahan-dahan na pumasok sa loob. Tumakbo agad si Nietzsche mula sa kusina. "Nandito ka na, kuya?" Pabilis ang boses niya. "Kumusta na ang meeting?" Hindi sumagot si Marco. Itinapon ang bag sa sahig, bumaksa sa upuan. Dinakot ang ulo nga dalawang kamay. Nanitluhod ang buong katawan, ganap na kakaiba sa lalaking nakaupo ng may kumpiyansa. Dumaduro ang mga utos, ilang araw lamang ang nakaraan. Nagsimulang mabahala si Nika. "Kuya, anong nangyari? Mayroong bang problema?" Itinayo ni Marco ang ulo niya at tumingin kay Nietzsche. "Wala na iyong pagmamahal, wala na iyong kumpiyansa, nandun lamang ang pagod at takot. Hindi na ako direktor." Namutla si Nietzsche. "Anong sabi mo?" Mataas na ng boses niya. "Paano hindi na? Ikaw ang pumirma ng mga proyekto. Ikaw ang namamahala." Tumingin si Marco sa kanya at tumingin. Ang tawa niya ay baluktot. "Iyon din ang akala ko." Lumubog ang sala sa katahimikan. Nakatayo pa rin ako ron, walang sinabi. Sa sandaling iyon, lumingon si Marco at nakita ako. Nanatili ang kanyang mga mata sa akin ng matagal, parang sa unang pagkakataon na talaga siyang nakakita sa akin sa loob ng bahay. "Ikaw ba?" tanong niya. Tumingin ako ng diretso sa kanya. "Sa palagay mo ba ay kaya ko iyon?" Nilunok ng lalamunan ni Marco ang walang laman. Naunawaan niya. At ang pag-unawang iyon ang nakpagulat sa kanya, dahil ngayon, hindi na niya kayang panatilihin ang mahinahon niyang mukha. Hindi na nagawa ni Nietzsche ang pagpipigil sa sarili. Lumingon siya sa akin, mataas ang tono. "Anong ginawa mo sa kanya? Kanino ka naksalita? Ano ang batayan mo para saktan siya ganito?" Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa harap ni Nika. "Nagkamali ka. Hindi ko sinasaktan ang sinuman. Tinawagan ko lamang ang aking tatay." Natihilan si Nika. "Tatay? Sino ba ang tatay mo?" Bago pa ako makapagsagot, bigla na si Marco na tumayo. Tumingin siya sa akin, malalim na nakaawang ang mga mata, nanginginig ang boses. "Ang tatay mo, siya ang nasa likod ng board." Hindi ko tinanggihan, hindi rin aking kinumpirma. Sinabi ko lamang ng mahinahon, "Iniisip mo iyon?" Umatras si Marcong ilang hakbang, parang kinuha ang lahat ng lakas niya. Naalala niya ang tawa sa telepono noong araw na iyon, naalala ang kalmado ko, naalala ang lahat ng beses na minamaliit niya ako. Pinipigilan, iniisip na wala akong magagawa. At pagkatapos, hindi inaasahan lumuhod si Marco. Ang tunog nga niyang tuhod sa sahig ay tumalab ng tuyot. Sumigaw si Nietzsche. "Kuya Marco, anong ginagawa mo?" Hindi lumingon si Marco, tumingin siya sa akin, pula ang nga mata. "Bigyan mo ako ng pagkakataon." Mali ako. Nakatayo ako na tinitingnan ang lalaking ito. Dating sinabi na ito ang bahay ko. Dating sinabihan ako na tanggapin mo lamang, ngayon luhod sa harap ko. Ngunit walang kasiyahan sa aking puso, isang malinaw na pakiramdam lamang. "Huli na." Humihingi kang tawad dahil sa akin, dahan-dahan ko sinabing. "O dahil nawala mo na ang lahat?" Natigilan si Marco. Ngayon, nanlantat na si Nietzsche. Lumapit siya sa akin, nanginginig ang boses ngunit puno ngang pagtatangka. "Ate, maayos natin ito. Dahan-dahan lang pausapan." Lumingon ako kay Nietzsche, malamig na malinaw ang mga mata ko. Hindi na kailangan pang mag-arte. Mula nang hindi na siya maging direktor, nagsimula ka ng matakot.
Namutla si Nicha. Walang masabi, yumukot ng mababa si Marco. Tatalikuran ko siya magsisimula uli ako. Anuman ang gusto mo, papaya ako. Nanahimik, ako enigilang segundo pagkatapos ay nagsalita. Wala akong gusto. Gusto ko lamang ginabumanggong ka. Tumingin si Marco ng may pag-asa sa kanyang nga mata. Ngunit ang sumunod na sinabi ko ay nagpamatay sa kanya. Mula ngayon, wala ka ng karapatang lumuhod sa harap ko. Lumubog ang sala sa isang kakaibang katahimikan. Pagkatapos ng sandali ng pag-alukop ni Marco, wala na ngayong pakiusap, wala na ngayong pagsamo, 3 tao lamang ang nakatayo. Bawat isa ay may iba-ibang damdamin ngunit lahat ay nakaunawa na ang dating na bubuklod sa kanila ay ganap na nawasak. Dahan-dahan tumayo si Marco, mabigat ang galaw, parang hindi niya alam kung saan siya dapat tumayo sa loob ng bahay na ito. Ang mga mata ni Marco ay tumingin sa aking pagkatapos ay luminggong kay Nika na nachilihon enigay lang segundo. Sa unang pagkakataon nakita ko sa kanyang mamata ang tunay na pagkalito. Si Nicha ay iba na natili siyang naka-freeze ng ilang segundo pagkatapos ay mabilis na inaayos ang buhok, tinuwid ang likod. Nawala ang takot sa kanyang nga mata, pinalitan ng malamig na katinuan, parang isang taong napatanto na pumili siyang maling landas. Kuya Marcho, una siyang naksalita, wala nang panginginig ang boses. Dumating na tayo rito, makatotohanan na tayo. Lumingon si Marco sa kanya. Puno ngang pag-asang nga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ngang mahinahon si Nicha, pantay ang tono. Hindi ka na direktor. Ang maproyektong sinabi mo ay wala na sa iyong makamay. Natihilan si Marco. Anong sinasabi mo? Tumingin ng diretso si Nicha sa kanya. Nandito ako dahil iniisip ko na may kinabukasan ka. Ngunit kung magsisimula ka muli mula sa simula, hindi ako makakapahintay. Ang mga salitang iyon ay bumaksa ng magaan ngunit malupit pa sa anumang sampal. Nicho, nagtatagal ang tinik ni Marco. Anong sinasabi mo? Para sa iyo ang lahat ng iyon. Para sa iyo ang lahat, putol ni Nicha at ngumiti. Para sa iyo mismo mas tumpa. Lumingon siya sa akin, hindi na mapakalipusta ang tingin ngunit pati na rin hindi na kuno. Nanalo ka, ate. Alis na, ako. Umakyat si Nicha sa itaas, bumaba na may dalang maleta ng napakabilis, walang luha, walang pahintulot. Ang tunog lamang ng gulong ng maleta sa semento ay malamig at nagpapalayo. Nakatayo si Marco ng manhid na tinitiknan ang lumilayo. Toto bang alis ka na? Tumigil si Nicha sa pintuan. Lumingon, alagaan mo muna ang iyong sarili, kuya. Naksara ang pinto. Nakatayo si Marco sa gitna ng walang lamang sala na gisa, tulad ng isang taong inagaw ang lahat ng kanyang tukuyan sa buhay. Tumingin ako sa lahat ng iyon at walang kasiyahang naramdaman, malinaw lamang kapag nawala ang kapangyarihan. Ang mga kasama nito ay nawawala rin. Wala pang isang oras, tuloy-tuloy na tumuno ang telepono ni Marco, ang kanyang ina. Hoy Marco, anong nangyari sa kumpanya mo? Bakit tumawa ang mga tao at sinabihan akong naalis ka sa posisyon? Bumaksak si Marco sa upuan, humina ng husto ang boses. Wala na akong direktor, nanay. Sa kabilang dulo, mataas na tono nga niyang ina. Ay nako, anong ginawa mo? Naktiwala ang buong pamilya sa iyo lahat ng taon. Nanahimik si Marco. Nandun lang ako sa tabi at narinig ko ang bawat salita. Dahil ba sa batang babae na iyon? Ang galit na tanong ng ina. Sinabi ko na sa iyo ang asawa mo ang nagtatago ng bahay. Lumingon si Marco sa akin, puno ng pagsisisi ang mga mata. Bago pa siya nakapagsalita ng kahit ano, tumunog ang kampanilya ng pintuan. Suot niya ang simpleng polo, tuwid ang katawan, panatak ang mukha. Hindi kailangan pang magsalita ng marami, ang kanyang presensya lamang doon ay nakpalit ng buong kapaligiran ng bahay. Nang makitang tatay ko si Marco, namutla ito agad. Tatay, utal, nasabi ni Marco. Hindi agad tumingin ang tatay ko kay Marco. Tumingin siya sa paligid ng bahay na pahinga ang mata niya ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Ang anak ko ay nakatira rito, hindi dapat na ganito ang sitwasyon. Yumukod si Marco, hindi makasagot. Lumingon ang tatay ko sa akin. Ayusin mo ang iyong nga gamit.
umuwi ka sa bahay namin. Tumango ako. Binangon ni Marco ang ulo niya, nangamba. Huwag kang umalis. Wala na akong matitira kung umaalis ka pa. Tumingin ng diretso ang tatay ko kay Marco. Malalim ang boses ngunit matibay. Nang mayroon ka pang lahat, hindi mo ito pinanatili. Ngayon nang nawala na, huwag nang itanong kung bakit umaalis ang iba. Bumaksak si Marco sa upuan. Pumasok ako sa kwarto at nagsimulang makpek ng manggagamit. Bawat bagay na isinasama sa bagay mas magaan kaysa inaasahan ko. Walang pagsisisi, walang pag-alangan, isang malinaw na pakiramdam lamang. Umalis ako sa isang lugar na matagal na ring hindi ko natatanggap. Sa labas, walang nagawa pang sinabi si Marco at alam ko na ito ay simula pa lamang ng presyo na dapat niyang bayaran. Ang bahay ngang aking tatay ay nasa sa labas ngelungsot tahimik at maluwag. Napakatagal na nun mula nang nakatulog ako ng isang gabi ng walang bangungot, walang pagising sa pagkagulat, walang pakikinig sa mga hakbang ng ibang tao sa loob ng bahay na sarili ko. Nang umaga na iyon, nagising ako ng mataas na ang araw. Ang sikat ng araw ay dumaan sa manipis na tabing ng bintana, naglagay ng malambot na ilaw sa sahig. Isang kakaibang pakiramdam ang dumating sa aking puso, ang pagpapakiramdam ng kaligtasan na nakalimutan ko na ng matagal. Nakaupong nababasa ng diaryo ang tatay ko sa mesa ng taa. Nang marinig niya ang aking mahabang, itiniklop niya ang diaryo. Nakatulog ka ba ng maayos? Tumango ako. Oh, tatay, maayos ang tulog ko. Tumingin ang tatay ko sa akin. Maalwan ngunit malalim ang mga mata. Sige, iyon na ang mahalaga. Maikling pangungusap lamang ngunit alam ko na para sa aking tatay, matulog akong mayos ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong titulo o kayamanan sa mundo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mamuhay ng dahan-dahan. Naglalakad tuwing umaga, nagluluto para sa aming sarili, naglilinis ng bahay, bagay na tila maliit. Ngunit nakalimutan ko na sa loob ng maraming taon ng kasal. Napagtanto ko, hindi ako kailanman naging mahinasanay na lamang ako sa pagpapahintulot hanggang sa nalimutan ko na ang aking sarili. Sa kabilang banda, ang buhay ni Marco ay nagsimulang maksalya. Ang mamensahe niya sa aking telepono ay tumutuwing bawat araw, naging mas marami pa. Una ay humingi ng tawad, pagkatapos ay inawit ang kanyang abang kalagayan, pagkatapos naman ay nagtampo, at sa huli ay bumalik na naman sa pakiusap. Mali ako, magsisimula uli ako. Bigyan mo ako ng oras. Binabasa ko ngunit hindi sumasagot. Isang hapon dumating ang biyenan ko sa bahay ng tatay ko. Nakatayo siya sa harap ng bakuran, pagod ang hitsura. Kakaiba kumpara sa babaeng lagi nang nagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Anak? Bukas ang boses niya, mas mababa kaysa karaniwan. Mag-asawa kayo, kung may problema, saraduhan ang pinto at yusepan. Bakit ka pinariyak ng ganyan? Tumingin ako sa kanya ng mapanatak. Hindi ako nakriyak, lumabas ako nang wala na akong kinatatayuan. Buntong hininga ng biyenan ko, ang tono ay lumipat sa pagrereklamo, pero nang umalis ka, nawala na ang lahat ni Marco, trabaho, reputasyon. Nanahimik akong ilang segundo pagkatapos ay nagsalita. Hindi ako ang nag-alis ng bagay na iyon. Tumingin sa akin ang biyenan ko, wala na siyang masabing anuman. Ilang araw pagkatapos, nabalitaan ko na hinihiling kay Marco na iabot ang mga natitira pang gawain. Ang mga relasyong dating malapit sa kanya ay mabilis na lumayo, ang mga kaibigan ay unti-unti na ring humiwalay. Ang telepono niya ay hindi na tumutunog para sa trabaho, para na lamang sa mga paalala ng utang na pumipigil. Isang gabi, nakatayo si Marco sa harap ng pintuan ng bahay ng aking tatay. Umulan, walang payong, dala basa-basa ang polo, paborito na lumipas ang hitsura. Gusto ko lamang makipag-usap, sabi niya, paos ang boses. Nakatayo ako sa loob ng bakuran, hindi binuksan ang pintuan. Ano pa ang kailangan nating pag-usapan? Yumuko ng malalim si Marco, wala na akong lahat, nawala na lahat. Tumingin ako sa lalaking ito, ang lalaking nagsabing tanggapin mo na lang, ang lalaking itinuring akong karaniwan. Ngayon wala na siyang susuporta sa kanya kundi ang nakaraang isang bagay na punitin na niya mismo. Nawala mo ang kapangyarihan. Dahan-dahan ko sinabi,
ngunit napalayo mo na ako bago pa iyon. Itinaas ni Marco ang ulo niya, may luha na nagpatak sa kanyang namumutla na mukha. Anong plano mo sa hinaharap? Nanahimik ako ng ilang segundo pagkatapos ay sinabi ang desisyong matagal ko ng pinag-isipan. Mag-file ako ng diborsyo. Namatay si Marco. Patuloy pa rin ang ulan, tumigas pa. Wala na bang pakakataon? Halos bulong na ang tanong niya. Umiling ako. Hindi nawala ang pakakataon sa isang araw. Dahan-dahan ito nawala sa bawat beses na pinili mo ang iba kaysa sa akin. Nanatili si Marco roon ng matagal pagkatapos. Ay lumingon at lumakat na kabaluktot ang likod sa ulan. Isinara ko ang pintuan at itinuwid ang likod dito. Hindi ako umiyak, hindi nanginig isang malinaw na pakiramdam lamang, naglagay lang ako ngang katapusan sa isang lumang kabanatang aking buhay. Sa lumang bahay, nakaupo pa rin ang aking tatay. Napagdesiyunan mo na ba? Tumango ako. Oh, tatay. Tahimik niyang inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Mula ngayon, mamuhay ka ng tapat sa iyong sarili. Ngumiti ako. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan ngunit sa aking puso ay nagsimula ng makliwanag ang langit. Nang umaga na iyon, maganda ang tanawin ng araw, hindi kaabot-abot ang init, maliwanag lamang pantay-pantay na nahuhulog sa daan papunta sa korte. Nakaupo ako sa kotse kasama ang aking tatay. Ang mga kamay ko ay nakalatak sa hita ko. Ang puso ko ay kakaibang mapanatak. Walang kaba. Walang pakabalisa. Lalo na walang kalungkutan. Parang pakiramdam ngang isang taong nakarating na sa dulo ngang daan na kailangan niyang lakbayin, kailangan na lamang maglakad ng ilang huwat na hakbang. Huli na dumating si Marco. Pumasok siya sa korte na may suot na lumang suwet na hindi na halos kasya, manipis na ang katawan. Nakabaluktot ang nga balikat. Namumutla ang mukha. Umiiwas ang nga mata nang makita niya ako. Kasama niya ang biyenan ko, mahigpit na hawa ang bag. Walang mas angkin ng dating pagmamalaki o pagtingin sa kapwa. Nandun na lamang ang pagkabahala at malabong takot. Nang tanungin ng hukom sa huling pagkakataon, pareho bang lubos na naisip ang desisyon na magdiborsyo? Tumayo si Marco, hindi ako pumapayag. Nanahimik ang buong korte. Lumingon siya sa akin, nanginginig ang boses ngunit nagpapakatatak ang tono. Umalis siya at nasira ang aking reputasyon. Hindi ko makakalimutan na iyon. Tumingin ako kay Marco sa unang pagkakataon. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang tao na kinakaharap ang batas. Sinabi mong umalis ako, nakalimutan mong sabihin kung bakit kailangan kong umalis. Tumayo ang aking abogado at inilagay sa harap ng hukuman ang isang makapal na talaan. Inyong karangalan, ang aking kliyente ay umalis nang ang kanyang asawa ay lantarang nakdala ng ikatlong tao sa kanilang tahanan. Namutla ang biyenan ko, patuloy na umiling si Marco. Wala iyon, hindi lang maintindihan. Binuksan ang abogado ang isang recording. Tumalab ang boses ni Marco sa buong kwarto ng hukuman. Asawa ko ka pa rin, ngunit si Nika ay nangangailangan ng proteksyon, kailangan mong tanggapin. Walang nagsalita. Hindi na kailangan pang sabihin pa. Bumaksak si Marco sa upuan, lumipat ang sesyon sa pagbabahagi ng ari-arian. Muling nagsalita si Marco, humawa sa huling bagay na sa tingin niya ay hawa pa niya. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanya, karamihan sa ari-arian ay mula sa aking pagsisikap. Mahinahon sumagot ang aking abogado. Ang pagsisikap ay hindi katumbas ng karapatang angkinin. Lalo na kapag ang aking kliyente ay may sapat na katibayan na ang kinaukulang Ginong Marco ay kusanglup na nakbago ng pinaksamang ari-arian ng walang legal na pahintulot. Ang mapapal na pinilit sa akin ni Marco na pirmahan at tinanggihan ko naging patunay laban sa kanya. Tumango ang hukom, itinalang hukuman. Lumingon si Marco sa akin, hindi nagalit ang mata ng amba na. Talaga bang gusto mong makarating rito ang lahat? Tumayo ako. Hindi kinukuha ko lamang ang anumang nararapat sa akin. Sa sandaling iyon, malinaw kong nakita ang katotohanan sa mga mata ni Marco. Hindi siya nagsisisi sa kasal. Nagsisisi siya sa kapangyarihan at seguridad na dating inaalok ko sa kanya. Sa huli, binasa nga hukom ang desisyon. Tinatanggap ang kahilingan ng diborsyo.
Ang ari-arian ay hahatiin ayon sa batas. Ang dalawang partido ay walang obligasyong naktatali sa isa't isa. Tumunog, ang martilyo, tuyot at tunog. Umiya ang biyenan ko, nanahimik si Marco. Ang katahimikan ng isang taong napatanto na talagang natalo na. Nang alis na ang lahat, tinawa ni Marco ako, kung noong araw ay hindi ko siya dinala sa bahay. Dahan-dahan niyang sinabi, nagbabago ba ang lahat? Tumingin ako sa kanya ng mapanatak, hanggang sa nagulat ako sa aking sarili. O mawawala ka pa rin maaga o huli lamang. Lumingon ako at lumakat. Sa labas ng korte, maganda pa rin ang sikat ng araw. Nakatayo ang aking tatay sa baitang. Tapos na ba? Tumango ako. Oh, tatay, tapos na. Ngumiti ang tatay ko at inilagay ang kamay niya sa aking balikat. Mula ngayon, hindi ka na ang taong iniwan. Ikaw ang taong nagdesisyong umalis. Humitit ako ng malalim. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ng malinaw. May malalaki na tanging pagpapahalaga sa isang babay ay magagawa lamang kapag wala na siya. Ngunit nang mapagtanto nila iyon, huli na. Nang araw na umalis ako sa korte, hindi ako lumingon kahit minsan. Hindi dahil sa pagmamalaki, hindi dahil nakpapakatatak, simple lamang na alam ko na sa likod ko ay wala ng kahit anong karapat-dapat na tumingin pa. Ang malamig ng gabatong ang hagdan, ang makasamang ngayapa, ang mausisa ng gatingin ng tao. Lahat ito ay lumipas ng napakabilis tulad ng isang bahagi ng pelikula na matagal ko nang pinanood at oras na itong patayin. Sa kotse, walang nagtatanong ang aking tatay. Dahan-dahan lamang siyang nakmaneho, parang natatakot na mapagod ako. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang mataw na nagpatuloy ng normal ang buhay. Masasakyan pa rin ang marami. Ang lungsod ay makulay pa rin, parang hindi pa saksing lumubog ang isang kasal. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, hindi naktigil ang mundo para sa sakit ng sinuman at iyon ay hindi kalupit-lupitan. Ito ay isang katotohanan na tumutulong sa mga tao na bumangon. Sa mga unang araw pagkatapos ng diborsyo, hindi ako nahulog sa kalagayang inaasahan ng lahat. Hindi ako umiyak ng buong gabi, hindi ako naknakahiga sa kama. Sa kabaliktaran, nagising ako ng maaga, kumain ng almusal kasama ang aking tatay at pumunta sa trabaho ng nasa oras. Lahat ay ganun karaniwan na nagulat pa ako sa aking sarili. Marahil ay dahil matagal na akong nasaktan mula noon, kaya nang matapos ang lahat, wala na itong pinakamataas na puntong sakit, dahan-dahan na lamang itong nawala. Bumalik ako sa trabaho na may iba-ibang paisip. Walang natagatawag para itanong kung nasaan ako. Wala nang nakakainis na mensahe maaga kang umuwi. Wala na ring pakiramdam na kailangan kong pahintulot para mabuhay ng sarili ko. Tumanggap ako ng karagdagang proyekto, mas maraming nakakilala sa akin at sa unang pagkataon pagkatapos ng maraming taon. Napagtanto ko, hindi ako kailanman bigo tulad ng pinahayap sa akin na maniwala. Sa gabi, umuwi ako sa bahay ng tatay ko. Lumang bahay ngunit mainit, pamilyar ang amoy ng pagkain, pantay-pantay ang tunog ng balita sa TV. Hindi nagtatanong ang tatay ko tungkol kay Marco, hindi rin nagbanggit ng mga nakaraang pangyayari. Naunawaan niya na may masugat na hindi na kailangang ulitin pa, naksara na ito ng kusa. Sa kabilang banda, ang buhay ni Marco ay nagsimulang lumihis sa direksyong hindi niya maabala. Ang unang tawa mula sa mga kaibigan, kasosyo ay naroon pa, ngunit iba na ang tono, walang napapuri, walang nagalang ngebati na lamang sa lipas nga tanong, at unti-unti ay ang telepono ni Marco ay mas bihirang tumuno na. Ang mataong dating umupo ng kainan niya hanggang gabi, dating tinatawag siyang Kuya Marco, Boss Marco, wala na silang dahilan para panatilihin ang relasyon. Nagsimulang maganap ng trabaho si Marco. May dalang makapal na portfolio, puno nga na daang tagumpay na dating ipinakmamalaki niya. Ngunit nang wala na ang titulong direktor, ang mga liyang iyon ay parang naiwan sa lugar kung saan hindi sila nabibilang. Sa edad na iyon, hindi na kailangan ng nga taong isang dating sino, kailangan nilang isang kasalukuyan, at si Marco, sa unang pagkataon sa kanyang buhay, ay hindi na nakatayo sa posisong pinipili ng una. Tuwing gabi, nagpapadala si Marco ng mensahe sa akin.
Una ay humingi ng tawad, pagkatapos ay nagkukuwento ng abang kalagayan, pagkatapos ay naktampo, at sa huli ay bumalik na naman sa pakiusap, mali ako, magsisimula uli ako. Bigyan mo ako ng oras. Binabasa ko ngunit hindi sumasagot. Isang gabi, nakatayo ako sa balkonahe ng bahay ng tatay ko at tumingin sa desierto na daan sa ibaba. Biglang naalala ko ang aking sarili nung nakaraang mga taon ang babaeng nakaupo sa pintuan at naniniwala na kapag nagtiis lang ng sapat ay magiging payapa ang pamilya. Bahagyang ngumiti ako walang samangloob, walang pagdadamdam sa sarili. Dahil kung hindi ko nadaanan ang mga taong iyon, hindi sana ako naging sapat na malinaw ang isipan para lumabas ngayon. Sa ibang lugar, si Marco ay nakaupo sa walang lamang bahay, ang babaeng iniwi niya ay naalis na, ang pamilya niya ay pumupuna, ang mga kaibigan ay unti-unti na ring humihiwalay. Ang bahay na dating na paparamdam ng higpit sa akin ay naging lugar na ayaw na ring pabalikan ni Marco mismo. Gabi-gabi, walang naktatanong sa kanya kung kumain na siya, walang naghihintay sa pintuan sa kanya, tanging tiktok ng orasan sa dingding, nakpapaalala sa kanya na hindi naghihintay ang panahon sa sinuman. At sa sandaling iyon, simulang maunawaan ni Marco ang isang bagay ng huli na. Ang asawa na inituring niyang karaniwan, siya ang napanatiling nakatayo ang kanyang buhay sa lahat ng mga taong iyon. At ako naman, sa tahimik na bahay, pinihit ang pinto ng kwarto at nahanda para matulog. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal, humiga ako nang wala ang takot para sa bukas. Nagsimulang mapatanto ni Marco na dahan-dahan siyang nawawala sa mundong ito, tahimik, mabagal, ngunit hindi mababago. Walang naksabisa na lumayo sila sa kanya, walang sumiga, walang nakpaalis, ang mga tao ay hindi na lamang kailangan siya. Tuwing umaga, nagigising pa rin si Marco ng maga ayon sa lumang ugali. Ngunit hindi na tulad neg dati nang nagmamadali siyang nagbibihis neg Amerikanita. Nagtatakda neg kurbata at lumalabas neg bahay ng may pag-iisip neg da isang taong inaabangan. Ngayon siya ay matagal na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa espasyo sa harap niya. Hindi alam kung saan pupunta, tumutunog ang alarm clock pagkatapos ay tahimik. Walang pulong na naghihintay sa kanya, walang assistant na tumatawag para ipaabot ang schedule, lahat ay walang laman. Nagsimula siyang magala, ang makilalang coffee shop ay parang banyaga na ngayon. Dati, isang hakbang lamang ni Marco ay magmamadali na ang makawani na kumusta at ihanda ang pinakamainam na upuan para sa kanya. Ngayon ay nakatayo siya ng pila tulad ng lahat ng iba, walang kumikilala sa kanya. At iyon ang nakpaunawa sa kanya para sa unang pagkakataon sa buhay. Ang reputasyon ay hindi ang tao, ito lamang ang damit na isinusuot ng mga tao sa iyo. Tinawag ni Marco ang isang lumang kaibigan na dating malapit na katrabaho. Matagal na tayong hindi nakita, kape tayo. Sa kabilang dulo, naalangan ang boses. Ay, abala rin ako ngayon, sa susunod na lang. Mabilis na natapos ang tawag. Tumawa si Marco ng ilang tao pa. May hindi sagutin ang telepono, may sasagot ngunit mating ang sagot. Walang aktibong nagtatanong, walang nakimbitang may mayos na pakikipakita. Ang relasyong itinayo sa pamamagitan ng interes ay mas mabilis na nahulog kaysa inakala niya. Nang tanghali, umupo si Marco na nag-isa sa isang karinderya. Sa harap niya ay isang plato ng malamig na kanin at payat na sabaw. Matagal siyang humawa ng makutsara at tinidor nang hindi kumakain. Sa isipan niya biglang lumabas ang larawan ko, ang babaeng dating nakatayo sa kusina, nakluto ng bawat pagkain. Kahit pagod o nasasaktan ay hindi nakalimutang tanungin kung masarap ba ang pagkain niya. Noong panahon na iyon, hindi kailanman inisip ni Marco na mahalaga iyon, iniisip niyang karaniwan ito. Nang hapon, pumasok si Marco ng interview. Maliit ang silid, mas bata pa ang kausap niya ng maraming taon. Binasa nila ang kanyang portfolio, tumango pagkatapos ay mahinahon na naktanong isang tanong, maari ka bang maksimula sa mas mababang posisyon? Namatay si Marco sa tanong na iyon. Siya ang dating nagtatakda ang posisyon ng iba. Ngayon napipili siya sa pagitan ng pagpapababa sa sarili o pagtanggal. Inugalit ni Marco ang labi ngunit hindi makasagot.
Ngumiti ang kausap ng magalang pagkatapos ay sinabi ang pamilya na parirala, makikipag-ugnayan kami sa inyo. Alam ni Marco na iyon ang paraan ng pagtanggi nga tao. Nang gabing iyon, bumalik si Marco sa walang lamang bahay. Ang bahay na dating inangal niya ang kanyang kapangyarihan ngayon ay tahimik na lamang ang nga dingding. Si Nietzsche ay umalis nang walang bakas, lahat ng mga bagay na dala niya ay nawala rin tulad ng hindi sila kailanman naroron. Binuksan ni Marco ang refrigerator, ilang boteng tubig at isang kahon ng malamig na pagkain. Umupo siya sa sofa, hawak ang telepono, matagal ang listahan ng makontak ngunit hindi alam kung kanino tatawag. Binuksan ni Marco ang mga lumang mensahe mula sa akin, ang mga simpleng katanungan. Ang mga malili na paalala na dating nakakainis sa kanya. Ngayon binabasa niya ito ng isa-isa, parang naanak ng sugat sa puso niya. Kuya, nakawi ka na ba? Kumain ka na ba? Tandaan mong maingat sa kalusugan mo. Natawa si Marco ngunit nahulog ang luha. Nang gabing iyon, uminom siya ang alak ng mag-isa, walang pumigil sa kanya, walang nakpaalala. Ang ala ay nakpaalala sa kanya ng sandali nang sinabi niya ang tanggapin mo na lang. Noon ay hindi niya alam na iyon ang pangungusap na nagpinit sa huling pintuan ng kanilang kasal. Sa ibang lugar, naghahanda na ako para matulog. Pinatay ko ang ilaw, isinara ang tabing, humiga, walang bagong mensahe. Walang tunog ng kampanilya ng telepono, naramdaman ko ang gaan ng aking puso. Si Marco sa madilim na bahay ay sa unang pagkakataon ay naunawaan. Hindi nang mawala ang kanyang posisyon bilang direktor, siya nawalan ng lahat kundi ng inituring niya ang kabuuan ng isang babae na handang manatili nang wala pa siyang lahat. Ang pagbagsak ni Marco ay hindi naganap sa isang araw. Dumating ito ng dahan-dahan tulad ng isang patak ng tubig sa bato. Una ay mga gastusin na kailangang kalkulahin, pagkatapos ay mga paalala ng bayarin at pagkatapos ay ang pakiramdam na wala na siyang anumang hawak, pati na ang sariling dignidad. Sa mga unang araw, sinubukan pang panatilihin ni Marco ang pagpapakita sa labas. Nabibihis ng maayos, may dalang lumang bag, lumalabas ng bahay tuwing umaga na parang may trabaho pa rin. Ngunit sa katotohanan, nagala lamang siya mula sa isang coffee shop sa isa pa, umupo ngang maraming oras na tinitingnan ang mga taong nagtatrabaho, nagpapirma ngang kontrata, nagsasalita sa telepono. Ang bawat ingay ay parang maliit na kutsilyo na nagtata sa kanya. Mas mabilis na bumaba ang pera sa account kaysa inakala niya. Ang mapautang na dating tinuturing na umikot na puhunan ay naging pasanin pag-abot ng takdang panahon. Pagdating ng halagang bayaran, tuloy-tuloy na tumutunog ang telepono ngunit hindi na ito mga tawag sa trabaho, mga malamig na boses na tumatanggap na huwag na hintayin. Ginong Marco, maaari ba ninyong ayusin ito para sa amin? Marami na kaming beses na nagpalawig. Pinatay ni Marco ang telepono at naupong nakahinga sa silya. Para sa unang pagkakataon sa buhay niya, natakot siya sa tunongang kampanilya ng telepono. Ang pamilya ng asawa ko ay hindi rin namumuhay ng mapayapa. Ang biyenan ko ay nagsimulang mapagtanto na ang ipinagmamalaki niya ang posisyon ng direktor, ang koneksyon, ang kayamanan ay pawang hiniram sa kapangyarihan ng iba. Nang mawala ang kapangyarihan, bumaksak ang lahat ng kasama nito. Tuwing araw ay tinatawagan niya si Marco, una ay nagsasaway pa, pagkatapos ay lumipat sa pag-alala. Anak, makano pa ang hawak mo? Sapot ka ba? Hindi matapat, sumagot si Marco. Ang ama naman ni Marco ay ibananahimik ng matagal. Isang gabi, tinawag si Marco sa bahay, inilagay sa harap niya ang isang tasang malamig na saa at dahan-dahang nagsalita, nawala mo ang pinakamahalaga sa iyong buhay. Yumuko si Marco. Alam mo ba? Umiling ang ama niya. Huli na ang alam mo. Ang mga kamaanak na dating pumupunta sa bahay ni Marco para kumain, dating tinutukoy siyang ipinamamalaki ng pamilya ay nagsimula na ring umiwas. May direktang naksalita, may nakpahiwatig ngunit parehong kahulugan. Kapag wala na ang sukatan, wala na rin ang halaga. Isang gabi, nakatanggap si Marco ng mensahe mula sa bangko, ang account ay nairestriktang transaksyon. Matagal siyang naupong nanahimik sa madilim na bahay. Walang napalit ng ilaw,
Walang pinuto na TV, tanging ang tuno ng sasakyan sa labas na paminsan-minsang pumapata banyaga, parang galing sa ibang mundo. Sa sandaling iyon, naalala ni Marco ako. Naalala ang mga beses na maingat akong naiingat ng talaan ng gastusin, na paalala sa kanya na huwa makutang ng labis. Naalala ang mga gabing sinasabi ko mag-ipon tayo para sa mga mahirap na panahon. Nun ay ngumisi lamang si Marco at inakala niyang naalala ako ng labis hindi siya mababaksak. Ngayon nandun na siya bumaksak ng malalim. Kinuha ni Marco ang telepono at sumulat ng mensahe para sa akin. Sulat pagkatapos ay burahin at muling sulat. Sa huli, isang maikling linya lamang ang ipinadala niya. Wala na talaga akong lahat. Nabasa ko ang mensahe ng gabing iyon. Matagal kong tinitignan ang screen, walang kasiyahan. Walang habak, isang malinaw na pakiramdam lamang. Hindi na ito ang aking pag-aalala. Hindi ako sumagot. Inilapa ni Marco ang telepono sa mesa at nanatiling walang galaw. Naunawaan niya, hindi dahil sa lupitan ko kundi dahil matagal na akong nakapagbayad ng aking emosyonal na utang. Nang gabing iyon, naupang maisa si Marco hanggang umaga, walang alak, walang musika, walang luha. Isang lalaki lamang na sa huli ay kailangan niyang harapin ang pinakamatikas na katotohanan ng kanyang buhay. Ang pera ay maaring mawala at mabawi. Ang katanyagan ay maaring mahulog at muling itayo, ngunit ang isang babaeng lumingon na ay walang lugar na may babalik pa. Ang mensahe ni Marco ay dumating ng isang hapon ng pagulan, hindi mahaba, walang pakiusap, 3 salita lamang, gusto kitang makita, huling pagkakataon. Nabasa ko ang mensaheng iyon habang nakaupo sa paboritong coffee shop malapit sa opisina. Sa labas, tuloy-tuloy ang ulan, hindi malakas ngunit matagal. Matagal ko itong tinitignan, pagkatapos ay inilapak ang telepono sa mesa. Walang reklamo sa puso ko. Walang kaba, walang kakulangan ng ginhawa, isang pakiramdam lamang na panahon na upang ganap na tapusin ito. Pumayag ako. Nagita kami sa isang maliit, lumang coffee shop na nasa loop ngang isang makipot na eskinita, ang eksaktong lugar na noong bata pa kaming dalawa makasamang naupo ng maraming oras para sa isang mura lamang na kape at pag-usap ngang hinaharap. Maaga akong dumating, tahimik ang coffee shop. Ang tunog ng ulan sa yero ay pamilya na kakaiba. Dumating si Marco mahigit 15 minuto pagkatapos ko. Pumasok siya, tumigil ngilang segundo sa pintuan na parang nag-ipon ng lakas bago lumapit sa mesa. Halos hindi ko nakilala si Marco kapag hindi siya pinakmasdan ng mabuti. Pumayat siya ng malaki, bahagyang nakabaluktot ang likod, kulubot ang polo, malalim ang pisngi, pagod na mga mata, wala na kahit kaunting pakmamataas ng lalaking dating may lakat sa meeting room. Na laking dating, makapangyarihan ang pagsasalita. Nandito ka na? Una siyang naksalita. Mapaos ang boses. Tumango ako. Isang maikling at panatak, ngunit malinaw ko itong nakitang natigil si Marco. Marahil sanay na siya sa aking pagpapaliwanag, paglambot ni loob, sa paghahanap ng paraan para mag-ayos. Ngayon ay wala akong ginagawa. Naupo kaming katapat, sa pagitan namin ay isang maliit na mesa, nakalagay ang 2 tasa ng kape na hindi pa nainom. Nainat ang katahimikan ng ilang minuto. Matagal akong tinitingnan ni Marco, ang kanyang mata ay punong pagsisisi at kawalang lakas. Hindi ko inakala na magiging ganito ang lahat. Wala akong sagot. Bahagyang ngumiti si Marco, ngunit baluktot ang ngiti. Dati akala ko malakas ako, malakas hanggang sa kayang saktan ka nang hindi kailangan pang makbayad. Huminto siya at niluno ang walang laman. Ngayon ko lang naunawaan, hindi ka umalis dahil mayroon akong iba. Umalis ka dahil hindi na kita pinakpapalahan. Tumingin ako kay Marco, sa unang pagkakataon nakita ko siyang nagsasalita ng tama. Humihingi akong tawad, sabi ni Marco, nanginginig ang boses. Hindi dahil nawala na ang lahat, kundi dahil nawala ka sa akin sa pinakatangal na paraan. Inangat ko ang kamay ko at hinipo ang tasa ngang kape, dahan-dahang pinaikot ang kutsara. Hinihiling mong patawarin kita para sa anong bagay? Tanong ko. Dahil sa pagtataksil o dahil akala mo magtitiis ako ng walang hanggan?
Nanahimik ng matagal si Marco pagkatapos ay sumagot ng pabulong, dahil inakala kong hindi ka makakaalis. Ang sagot na iyon ay naging dahilan ngang aking banayat na ngiti. Hindi mapang-uyam na ngiti, isang ngiting nakapagbitaw na. Mali ka, dahan-dahan ko sinabi. Hindi tungkol sa kaya ko bang umalis, kailangan ko nang umalis. Yumuko si Marco. Makasamang hawa ang makamay, nanginginig. Kung noong araw ay hindi ko siya dinala sa bahay, kung pinanatili ko ang isang hangganan. Umiling ako, kahit hindi mo siya dinala, ng araw na minamaliit mo na ako, nagsimula nang mamatay ang aming kasal. Itinaas ni Marco ang ulo niya at tumingin sa akin. Sa kanyang nga mata, hindi na ako ang asawang kilala niya, ako ay isang ganap na ibang babae, panatak, malaya, walang tiing sa nakaraan. Masaya ka ba? Tanong niya. Hindi ako naalinlangan. Oh, isang salita lamang, ngunit ang sagot na kinatatakutan ni Marco. Isinara niya ang mga mata. Bahagyang nanginig ang mga balikat, hindi dahil sa malaking pag-iyak kundi dahil sa huli ay naunawaan na niya natutunang nawala siya. Masaya ako para sa iyo, sabi ni Marco, napaos na ang boses. Tumayo ako at nagsuot ng jacket. Dito na matatapos ang ating pagkikita. Wala na tayong utang sa isa't isa. Tumayo si Marco na parang gusto pang sabihin ang isang bagay. Ngunit hindi na, tumango na lamang siya. Salamat dahil nanatili ka nang wala pa akong lahat. Tumingin ako kay Marco sa huling pagkakataon. Walang pinahinayangan na minahal kita. Naghihinayang lamang na hindi mo ito pinahahalagahan. Lumingon ako at lumabas sa coffee shop. Patuloy pa rin ang ulan, ngunit mas mahinahon na kaysa kanina. Dahan-dahan akong lumakat. Hindi dahil naaalangan, dahil alam ko na katatapos ko lamang naganap na isara ang isang lumang kabanatang buhay ko. Sa likod ko, nakatayo pa rin si Marco, hindi tumawag, hindi sumunod. Naunawaan niya na ito ang huling paalam ng isang babaeng tuluyan na lumakat sa kabila niya. Pagkatapos ng pagkikita kay Marco, hindi ako agad umuwi. Matagal akong naglakad tumang sa mga pamilyar na lansangan. Sa mga lugar na dating na mamadali, ako pagkatapos ng trabaho para makarating sa bahay ng maaga para makapaluto ng hapunan. Dating kinikilabutan kapat lampas ng 7 gabi, ngunit hindi pa nililiha ang asawa. Ang lungsod ay katulad pa rin ng dati, maraming tao, dumadating ang nga sasakyan, ngunit nagbago na ako. Wala na akong pakmamadali, wala nang takot. Wala nang pakiramdam na kailangan kong umuwi para hawakan ang isang bagay na dumudulas na sa aking makamay. Nang gabing iyon, nakatayo ang aking tatay sa sala na hinihintay ako sa mesa, ay isang palayok ng tsaan na kumukuha pa lamang ng init. Tumingin siya sa akin nang pumasok ako, maalwan ngunit malalim ang mga mata, parang alam na niya kung saan ako galing kahit hindi nagtanong. Nakita mo na siya, mahinahon ang kanyang boses. Tumango ako. Oh, tatay. Hindi na nagtanong pa ang tatay ko. Nagbuhos ng saa at dahan-dahang inihain sa akin, ano ang pakiramdam mo? Kinuha ko ang taang init ay kumakalat sa palat ko. Wala na ako sa galit, wala rin sa kalungkutan. Tumingin ang tatay ko sa akin ng matagal bago tahimik na tumango. Lumampas ka na. Ang pangungusap na iyon ay nagbigay sa akin ng pag-ipit sa lalamunan. Hindi dahil sa sakit kundi dahil naunawaan ko. Hindi kailanman hiniling ng tatay ko na magiganti, hindi kailanman hinangat na bayaran ng malaki si Marco. Ang nais lamang ng tatay ko ay makalampas ako roon nang hindi nawawala ang aking sarili. Nang gabing iyon, humiga ako at tumingin sa pamilyar na kisame, wala na ang bakit, ang sana, ang kung. Biglang napatanto ko na matagal na pala akong lagi nang sinisikap na patunayan na tama ako. Hindi ako nakamali nang umalis sa kasal na iyon. Ngunit ngayon naunawaan ko ang isang mas mahalaga pang bagay. Hindi na kailangan pang mapatunayan ang aking sarili. Hindi na kailangan ng sinuman na lumabas at kumatawan na mali si Marco, na masama siya, na biktima ako. Dahil kapag nangangailangan pa rin ako nun, ibig sabihin nandun pa rin ako sa lumang kwento. Ngayon ay nakalayo na ako. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong unti-unting muling ayusin ang aking buhay.
Lumipat ako sa sarili kong maliit na apartment, sapat ang liwanag, sapat ang katahimikan. Tuwing umaga, ginagawa ko ang aking sariling kape, binubuksan ang bintana para pumasok ang hangin sa kwarto. Walang nagtatanong kung saan ako pumunta o kailan ako babalik. Walang nakukontrol ng aking schedule. At pinakamahalaga, walang nakpaparamdam sa akin na kailangan kong pagdudahan ang aking sariling halaga. May isang nagtatanong sa akin ng mapag-usisa, nagiwalay ka na, natatakot ka bang mag-isa? Ngumiti ako, ngunit hindi kaabot ang takot na iyon sa pagiging katabingang isang tao at nararamdamang maisa pa rin. Nagsimula akong matuto kung paano mabuhay para sa aking sarili. Hindi sa paraan na gusto ko patunayan na ayos ako. Malakas ako. Masaya ako kundi mabuhay ayon sa sariling ritmo. Mabagal kung mabagal, masaya kung masaya, malungkot kung malungkot, hindi na kailangan pang gumana para sa sinuman. Paminsan-minsan, nakakarinig akong balita tungkol kay Marco, hindi marami, hindi detalyado, sapat lamang para malaman ko na namumuhay siya ang ibang buhay, wala na ang pagmamalaki, wala na ang posisyon, wala na ang makataong nakapaligid sa kanya. Ngunit kakaiba sa bawat pagkakataon na marinig ang pangalan niya, walang gumalaw sa aking puso, walang awa, walang kasiyahan, isang tao lamang na dumaan sa aking buhay. Isang hapon tinawa akong aking tatay para kumain ng tanghalian. Sa hapag dahan-dahang nagsalita siya, alam mo ba kung bakit hindi kita pinigilan sa simula? Tumingin ako sa kanya dahil naktitiwala ka sa akin. Nagsalita siya. Nagtitiwala ako na malalaman mo kung kailan kailangan mong manatili at kung kailan na kailangan mong umalis. Yumuko ako, nangawit ang mga mata ko. Isang bagay lamang, ang kinatatakutan ng tatay mo, patuloy siya. Natatakot akong masanay ka sa pagtitiis hanggang sa malimutan mo na may karapatang igalang ka rin. Hinawakan ko ang kamay ng tatay ko at humigpit. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang nag-isang lalaki sa aking buhay na hindi kailanman nagdulot sa akin ng pagdududa sa aking sariling halaga, siya iyon, ang aking tatay. Nang gabing iyon, nang bumalik sa aking malit na apartment, matagal akong nakatayo sa harap ng salamin. Ang babae sa salamin ay hindi na ang asawang laging nagsisikap na mapanatili ang pamilya sa anumang paraan, hindi na rin ang babaeng nasasaktan dahil sa pagtataksil. Isang ordinaryong babae lamang, ngunit alam na ang sarili niya at alam na kung anong hindi niya tatanggapin. Pinatay ko ang ilaw, humiga sa kama. Walang nakaraang humahadlang sa mga paa ko, walang kinabukasan na nagpapagulat sa akin. Ang kasalukuyan lamang ay toto, malinaw, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat sigurado ako sa isang bagay, hindi ako lumabas ng kasal na iyon para magsimula ng isa pang buhay. Lumabas ako para bumalik sa tunay na pagkatao ko. Ang aking buhay pagkatapos nun ay lumipas. Nang tiwasay hanggang sa minsan ay nagulat ako sa sarili ko, ganun ba kasimple ang mabuhay ng walang sakit? Wala na akong kailangang hulaan ang inisip ng iba. Wala nang kailangan akong magbantay ng oras para makontento ang sinuman. Wala na ring takot tuwing tumutunog ang telepono sa hating gabi. Ang aking mga umaga ay nagsisimula sa malambot na sikat ng araw, amoy ng kape, at ibang pag-isip. Namumuno na ako sa sarili kong buhay. Nasanay na ako sa papunta sa trabaho, paalis pagkatapos ng oras, padadaan sa supermarket para bumili ng magusto ko, pagkatapos ay uwi sa aking maliit ngunit mainit na apartment. Minsan ng gabi nagluluto ako ng madali. Minsan ay kumakain ng bahagya lamang at nagbabasa, nakikinig ng musika. Walang nagreklamo, walang nagtatanong kung bakit hindi ako nagluto ng mas maraming ulam, at kakaiba ang simpleng iyon ay nagparamdam sa akin ng mas pinapahalagahan kaysa kailanman. Isang araw, sa isang work meeting, nakilala ko si Daniel. Hindi siya lumabas ng maingay, walang sobrang papuri, walang mapakmatiyak na tingin. Naupo lang siya roon at nakikinig sa aking pagpresenta ng trabaho, paminsan-minsang tumango, paminsan-minsan nagtatanong ng ilang angkop na katanungan. Pagkatapos na meeting, aktibo siyang nakikiusap, penate ang boses, malinaw na ang iyong pahandle na sitwasyon. Isang simpleng pangungusap, walang sobrang pampalubak, ngunit nagparamdam sa akin ng kaginhawahan.
Hindi naktanong si Daniel ng personal na tanong, hindi usyoso sa pribadong buhay ko, hindi naksiksik na lumpit. Pinanatili na lamang namin ang profesional na relasyon ng maayos. Sa mga sumunod na pagkakataon, paminsan-minsan ay nakmomensahe si Daniel na naktatanong tungkol sa trabaho. Unti-unti ay nagdating ang mga maliliit na tanong. Masipa ka bang naktatrabaho ngayon? Ate, magandang ka pa dito, kung malaya ka subukan mo. Walang puwersahan, walang pakbubuo-buo, walang nakparamdam sa akin na kailangan kong sumagot agad. At ang bagay na iyon ang napakilala sa akin. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng matagal, may isang tao na hindi tinitingnan ako bilang isang bagay na hahawakan. Nagsimula kaming makita ng mas madalas ngunit dahan-dahan. Isang hapon na kape, isang magaan na hapunan. Lagi siyang naktatanong kung comfortable ako, kung gusto ko na umuwi. Hindi niya hawakan ang kamay ko kung hindi ako unang gumawa ng hakbang. Hindi tinatanong ang nakaraan. Hindi huhukayin ang masugat. Parang naunawaan niya na may mga taong kailangan lamang no normal na presensya. Isang beses, tinanong ni Daniel, nakasal ka na ba nun? Hindi ko iniwasan. O at nakdiborsyo na. Tumango si Daniel nang hindi naktanong pa. Kung hindi mo gustong sabihin, hindi ko kailangan malaman ang dahilan. Ang pangungusap na iyon ang nakpanatahimik sa akin ng matagal hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil biglang napansin ko ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng lalaki. Ang isa ay dating nagsabi, kailangan mong tanggapin. At isang nagsasabing, kung hindi ka komportable, titigil na ako. Nang gabing iyon, umuwi ako at matagal na nakatayo sa bintana. Hindi ako nakmamadaling tawaging pagmamahal ang relasyong ito. Hindi rin ako pinayagan ang aking sarili na mangarap ng masyadong maaga. Ngunit sigurado ako sa isang bagay, tinatrato ako bilang isang independenteng tao, hindi bilang isang pangalawang pagpipilian. Sa ibang lugar, patuloy na nagpupunyagi si Marco sa kanyang buhay. Nabalitaan ko mula sa mga kapamilya na dati ay naktatanong pa siya tungkol sa aking kalagayan, ngunit hindi na siya aktibong sumusubok makipag-ugnayan ng direkta. Marahil pagkatapos nga huling pakikita, naunawaan niya na walang pintuan na nabubuksan pa sa pagitan namin. Isang gabi, inihatid ni Daniel ako sa bahay. Bago ako bumaba, mahinahon niyang sinabi, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo ngunit gusto kong sabihin ang isang bagay. Tumingin ako sa kanya. Hindi kita gustong hawakan, gusto lamang na ikaw ang mapili kung isang araw nais mo nang pumili. Hindi agad ako sumagot, numiti lamang. At sa sandaling iyon, naunawaan ko ng lubos ang isang bagay. Ang taos-pusong kabaitan ay hindi nagpapagawa ng pag-alaga, nagbibigay ito ng kalayaang pumili. Bumaba ako sa sasakyan, tumayo at tumingin habang umaalis si Daniel. Ang puso ko ay walang kaguluhan, walang kaba, walang takot, isang napakagaan na pakiramdam. Kaya pala hindi kailangang masakit ang pagmamahal. At kung sakasakali ay maksulong ulit sa pagkakataong ito, lalakad ako ng may kalayaang namumula sa loob, hindi dahil sa pagtitiis. Natamaan si Marcong pinakamababang punto sa isang ordinaryong umaga. Hindi na ulan, hindi gabi, walang malakas na bagyo na nangyari. Isang maliwanag na umagang binuksan niya ang mga mata sa maliit na boarding house, mababa ang kisame, kulay abong ilaw sa dingding, maingay ang electric fan dahil sa katandaan. Matagal siyang humiga ng walang galaw, nakatingin sa espasyo sa itaas ng ulo. Pagkatapos biglang napagtanto, nasanay na siya na magising ng walang layunin. Wala na siyang bahay na uwian, ang lumang bahay ay ipinagbili para mabayaran ang bahagi ng utang. Ang magamit niya ay nakapak lamang sa dalawang lumang maleta. Inisip ni Marco na ang pakawala ng bahay ang pinakamasakit, ngunit hindi. Ang pinakamasakit ay ang pakawala ng pakiramdam na may katayuan ka pa sa paningin ng iba. Nakakuha si Marco ng trabaho sa isang maliit na kumpanya, walang titulong direktor. Walang kapangyarihang magdesisyon, sahod na pang-araw-araw lang. Ang manager ay 10 taon na batang kaysa sa kanya. Isang pagkakataon, kusang namungkahi si Marco sa isang meeting, tono ng lumang ugali. Tumingin sa kanya ang manager at tuwid na nagsalita, "Sir,
Gawin mo na lang ang itinakda. Hindi masamang salita ang pangungusap na iyon ngunit sapat para malaman ni Marco na lumipas na talaga ang kanyang panahon. Nang tanghali, kumain si Marco ng mag-isa sa kwarto ng kainan. Umupo siya sa sulok, tinitignan ang mga taong nagsasalita ng malakas sa paligid. Walang nakaalam na direktor siya nun, walang nakmamalasakit. At ang kawalan ng malasakit na iyon ay mas nakakasakit pa sa anumang palibak. Minsan ng gabi, matagal na naglakad si Marco sa labas hindi upang marelax kundi dahil ayaw niyang bumalik sa maliit na boardhouse. Dumaan siya sa mga pamilyar na kalsada mga karinderya na dating pinuntahan namin. Mga lugar na dating may relasyon sa isang buhay na punitin na niya mismo. Nagsimula si Marco na naalala ako sa ibang paraan hindi na ang pagnanais dahil nawala ang isang asawang mapagtiis ngunit ang sakit ng isang lalaking napaktanto na nawala niya ang nag-isang tukuyan sa buhay bago pa man niya. Napaktantong mahalaga ito. Kasabay ngang lahat ng ito, ang aking buhay ay lumipat sa ibang ritmo. Hindi agad yumaman, hindi naging sikat ngunit ang lahat ng bagay ko ay matata na tumataas. Stable ang trabaho, malinaw ang mga relasyon. Hindi na kailangan pang mag-ingat sa sinuman. Hindi na kailangang ibaba ang sarili para sa kapayapaan. Naririnig ako, inigagalang at higit sa lahat, may pagpipilian ako. Si Daniel ay nandun pa rin hindi nagmamadali. Hindi niya ginagamit ang kanyang kabaitan bilang kagamitan. Hindi ginagamit ang nakaraan ko para magpakita ng pagpapahintulot nandun lamang siya ng sapat. Isang gabi, makasama kaming naglakad pagkatapos ng hapunan. Mahinahon ang hangin, nagsasindi na ang mailaw ng lungsod. Tinanong ni Daniel, "May natutunan ka bang hinay-hinay sa lahat ng iyon?" Nag-isip ako ng kaunti pagkatapos ay umiling natutunan ko lamang na nanatili ako ng matagal ng sobra. Walang sinabi si Daniel, tumango lamang siya na parang lubos na naunawaan ang sagot na iyon. Sa ibang lugar, nakatanggap si Marco ng mensahe mula sa kanyang ina. Nagtatanong siyang kalusugan at kung may pera pa ba siya, binasa ito ni Marco ng mabibigat ang puso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na naging pabigat na siya hindi dahil sa kahirapan kundi dahil wala na siyang may bigay pa. Inisip ni Marco na kung isang araw mabuhay ng maayos ako kaysa sa kanya, hindi niya ito matitiis. Ngunit nang mangyari talaga iyon, napaktanto ni Marco na ang pinakamasakit na sakit ay hindi na mabuti ako kaysa sa kanya kundi na mabuti ako nang hindi na kailangan pa siya. Isang hapon, nakatayo si Marco sa harap ng isang tindahan, nakita ang kanyang mukha na nakasilip sa salamin. Ang lalaki roon ay payat, nakabaluktot ang mga balikat, pagod na tingin. Matagal siyang tumingin pagkatapos ay bahagyang nagsalita sa kanyang sarili. Nawala mo na siya. Walang sumagot, walang nag-aliw. At para sa unang pagkakataon, naunawaan ni Marco ang isang katotohanang huli na. May mga babaeng kapag nanatili sila ay para mahalin. Kapag umalis na sila ay dahil wala na silang may papalit pa. Nang gabing iyon, nakaupo ako ng mag-isa sa aking maliit na apartment, binuksan ang bintana at tumingin sa mga ilaw sa labas. Hindi nag-isip tungkol kay Marco, hindi nagkukumpara, hindi nagtatanong kung paano siya namumuhay. Panata lang ang puso ko. Dahil alam ko na hiwalay na ng labis ang dalawang landas. Isang landas na bumababa nagsimula sa pagmamalaki. Isang landas na umaakyat nagsimula sa tapang na umalis. At pinili ko ang tamang landas para sa aking sarili. Ang panahon ay lumipas ng tahimik, walang sandaling nagmarkahan na ganap na ako lumipat sa bagong kabanata. Isang araw lamang habang nakaupo sa tabi ng bintana at nakikita ang araw na nagpapasok ng liwanag sa kwarto, biglang napaktanto ko hindi ko na naalala si Marco. Hindi sa pilitang nakalimutan, hindi rin nagpipigil para palayain ang sarili. Ang pangalan niya ay kusang nahulog mula sa aking pang-araw-araw na buhay. Ang aking buhay ngayon ay hindi naniningil ngunit sapat sa sariling paraan. Nagtatrabaho ako ng masipag, umuwi ng nasa oras, kumakain ng simpleng ngunit mainit na pagkain. Minsan ay naisa ang gabi, minsan ay nakikita si Daniel. Walang pangako na malayo, walang pressure na maging isang bagay sa isa-isa.
Makasabay kaming lumalakad hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil gusto namin. Isang beses tinanong ni Daniel, kung babalik ka sa sandaling iyon, may gagawin ka bang naiba? Matagal akong nag-isip, wala dahil kung naiba ang ginawa ko, marahil ay nandun pa rin ako sa kasal na kailangan kong paksikapan para mahalin. Nanahimik si Daniel pagkatapos ay tumango. Kung ganon, lahat ng nangyari ay may dahilan. Sa ibang lugar, patuloy na namumuhay si Marco ng ordinaryo. Walang nababanggit ng nakaraan. Walang nagtatanong kung sino siya dati. Nagtatrabaho siya, nagbabayad ng utang, nananatili sa araw-araw. Minsan ay dumadaan si Marco sa malumang kalsada, sa malugar na may nakabaon na lalaenehe pamilyang nadurog, ngunit hindi na siya humihinto dahil naunawaan niya na may mga lugar na sa gunita na lamang natatahan hindi na nakababata sa kasalukuyan. Isang hapon, nakataon na makita ni Marco ako mula sa malayo. Nakatayo ako sa semafore, nakikipausap sa telepono, malinaw ang mukha, maliwanag ang mga mata. Nakatayo siya sa kabilang panig ng kalsada hindi tumawa, hindi lumapit tumingin lamang. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Marco ang huli at pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi ang babaeng umalis ang natalo kundi ang lalaking nakpadala ng dahilan para umalis siya. Lumingon si Marco at sumama sa agos ng tao. Ako naman, pagkatapos bitawin ang telepono, patuloy na naglakad sa aking sariling landas. Nahing berda ang ilaw mahulong kaya, patuloy na umahos ang buhay. Nang gabing iyon, pumunta akong mabisita sa aking tatay. Nakainan kaming dalawa pamilyar na nilagang gulay, simpleng adobo. Tumingin sa akin ang tatay ko at bahagyang ngumiti. Ayos ka na ngayon. Tumango ako. Tatay, ayos na talaga. Walang sinabi pa ang tatay ko. Naunawaan niya na ang ayos ay hindi nangangahulugang wala na ang mga peklat kundi wala na ang sakit kapa na hipo ang mga ito. Bago umalis, nagsalita ang tatay ng isang pangungusap na matagal ko itong matatandaan. Hindi sa bawat taong mawawalan mo ay dahil hindi ka sapat. May taong mawawalan mo dahil hindi sila karapat-dapat na panatilihin ka. Lumabas ako sa bahay, madilim na ang labas, malami ang hangin, madilaw ang mga ilaw ng poste. Dahan-dahan akong naglakad, gaan ang puso ko. Nung panahon na dinala ni Marco si Nietzsche sa bahay, naniniwala siyang magtitiis ako. Hindi niya alam na ang tawag sa telepono na ginawa ko noon ay hindi para humingi ng tulong kundi para iligtas ang aking sarili. At kapailitas ng isang babae ang kanyang sarili, wala ng anumang huwad na kapangyarihan ang makakakonsinto sa kanya muli. Nagtatapos ang aking kwento rito. Hindi sa paghihiganti, hindi sa luha, kundi sa pinakatapang na bagay. Pinili ko ang panig ng aking sarili at iyon ang pinakamatalinong pagpili ng aking buong buhay. Aral na matututunan, may mga babaeng hindi umaalis dahil nawalan na sila ng pagmamahal, umaalis sila dahil nahalin nila ng hanggang sa punto na hindi na sila pinakpahalagan. Sa kasal na ito, hindi lamang nakasala ang asawa dahil sa pagtataksil kundi dahil naniniwala siyang magtitiis ang asawa niya ng walang hanggan. Naniniwala siyang ang pagtitiis ay karaniwan at ang pagmamahal ay maring subukin kahit kailan. Ngunit nakalimutan niya ang isang napakamahalagang bagay. Ang babaeng nanatili ng wala ka pang lahat, siya rin ang makakaalis kapag hindi ka na niya karapat-dapat. Ang tawa sa telepono na tila simple ay hindi para magiganti, hindi para mapahiya ang sinuman kundi para mailigtas ng babaeng iyon ang kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng kwentong ito, huwag ituring ang sakripisyong ibibilang karaniwan, huwag subukin ang hangganan ng pagmamabuting kalooban, huwag isiping kapatahimik ang babae ay dahil mahina siya. Madalas ang katahimikan ay kapag nagdesisyon na siyang umalis. Ang kaligayahan ay hindi hawak ang isang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan, pera, o katayuan kundi ang pagpapanatili ng paggalang sa isa-isa sa bawat araw. Kung nagtiis ka na sa katahimikan, nagsisikap na mapanatili ang isang pamilya sa pamamagitan ng luha lamang, o nakatayo sa pagpipilian na mananatili, o alis maiwan ng komento at ibahagi ang iyong damdamin sa ibaba. Baka ang iyong kwento ay mabibigay ng tapang sa isa pang tao doon sa labas na nangangailangan ng lakas para mabuhay para sa kanilang sarili.